Mayong buntag kanatong tanan. Dalaygon ang Dios sa bagong adlaw nga gihatag kanato alang sa atong pagsaulog o pagsimba niining alas 7 sa buntag unang pagsimba dinhi sa UCCP Davao City sa ikaunom nga Domingo human sa Pentecostes katapusang Domingo sa Hunyo ikalimang Domingo. O ang ikalimang Domingo atong giprograma nga ang mga bata kauban nato karon. Instead of magsimba sila nga linain dito sa taas, niya sila kauban sa mga ginikanan. So naa na ba yung mga bata dinhi? Naa na dito sa likod, nakakita nako nanay nag-bless dito isa, tuha, tulo. Si Teacher June, naapo din naapo dito sa likod sila. So mga ginikanan, atong gi-welcome ang mga bata karon nga magsimba uban kanato. O kay naaman sila, mag-behave jud tag maayo mga ginikanan. Kay para sila magtan-aw sa atoa. Samtang maningkamot nga sa isa ka oras ug tunga, naara sila sa atong tapad. Pero kay di man na mahimo, ang uban maglakaw-lakaw man yun, ato ra na silang palakwon dire sa gingharian o sa templo sa atong Ginoo. Atong giabi-abi ang tanan. Kaniya dinhi labi na ang mga pangulo sa atong pagsimba ug ang tanan nga mga first-timers. Doon na ba yung mga first-timers sa inyo? Dire. Burag wala man. Naalay bagong niabot gikan sa United States. So atong gi-welcome si Mrs. Pahe. Hi ma'am. Welcome back sa pagbiyahe o pagpuyo dito sa gawas. Dalaygon ang Dios. So manindog kita alang sa atong paghimamatay diha sa gugma o kalinaw sa Dios. So welcome here, Christian, welcome here. Love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in you the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Oh, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in you the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in you glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Ang kalinaw sa Ginoo ug iyang grasya gugma maanakan nato sa magasimba kita, mag-usa kita diha sa iyang atubangan. Katong mga gikan sa laing probinsya nga nakaron, i-welcome ka mong tanan. O katong gikan sa Singapore, welcome. Salamat sa pasalubong. Amo nang nadawat. Hallelujah, Tatay Pauling. Nay Edith. Vivian. Palihog og pagbasa sa atong mga balita. Naa sa atong chime bell, sa atong weekly newsletter. Ang topiko karon ihatag ni Pastor Winzel ang mahitungod sa balaang espiritu. Ug sa unsang paagi nga makasala kita sa balaang espiritu. Do na ba? Hisgutan kini ug pwede po ninyong basahon ang mga pamalandong nga napatik diha. Karong
hapon, himuon ang meeting sa Social Concern Foundation, 48th General Assembly o 55th Founding Anniversary. So, gihangyo nako ang mga sakop nga mahinumduman nato ang atong oras unya sa meeting alauna dito sa kasama din sa Church Council Room. Katulo, pahinumduman nato ang mga leaders or Church Council officers, members, nag-uban pa ng mga leaders para sa atong All Leaders Summit karong Sabado, July 6. Dinihimoon sa simbahan, sugod sa alas 8:30, hantod alas 4. So, tanang officers, board members, officers of the organizations, church council. Himuon usab ang Operation Tuli dito sa Tigato. Human sa successful nga Operation Tuli niadtong Biyernes dinhi. So para karong Sabado, July 6, alas 8 sa buntag, dito sa Jolieville Subdivision, Kanyas family. Parang sa barangay siguro ni. So katong mga tuwa dito dapit, ug doon na mo yung mga anak, apo, nga i-appeal ani nga libre nga Operation Tuli, ipadala lang dito ang mga bata, or kung kaila ka mo sa barangay, ang SK chairman si Jeffon Kanyas Jr. Junior ba na? Siya ang atong overall in charge sa barangay. Aniya, napatik usab ang schedule para sa July, palihog og tanaw. Gihimo usab ni aging semana ang music clinic kauban sa 40 ka mga batanon nga nagtuon sa musika. Kauban nila Enrico o Brother Enrico, Army, Erica, EJ, LJ, o si Lutz, Earl. O salamat sa kaayo sa Ginoo nga iyang gipanalanginan ang malampuson nga music clinic. Palakpakan nato ang Ginoo ni Ana. Karong hapon, mag-meeting usab ang SIAF human sa pagsimba sa alas 10 alang sa binulan nga pagsimba o pag-welcome sa bagong tuig. Ang padayon nga kampanya sa SIAF para sa Bag to School. Ang atong target nga 200,000 na nakitay 62,000. Kamay na lang. Mahapit na matunga. Hallelujah. Og salamat sa pag-ambo kampanya alang sa mga bag nga atong gitarget nga mga bata nga tagaan dito sa Malita area karong July 27 pohon. Sa dili pa magsugod ang klase sa July 29. So by that time makapalit na tag mga bag and school supplies for the children. Padayon ang atong pag-ampo alang sa Paaralang Pag-asa sa ongoing nga enrollment nga magsugod ang klase, masayo din ni sila, July 15. Hinaut ang Ginoo maga-provide ka nato sa mga kabataan o kanang inyong mga bata karon nga ma-enroll dinhi sa atong elementary school sa Paaralang UCCP Paaralang Pag-asa. Himoon sunod bulan ang tulo ka Domingo nga small group ministry orientation sa Pizza 13, 20, 27 kada Sabado sa buntag, tulo ka Sabado kini. Atong gihangyo ang mga napili nga mga leaders o mga leaders napilion pa o katong interested nga mga leader sa zonal home Bible study nga mo-appeal ni ini nga orientation. Hinaot nga ato kining matambungan sa pagpalambo sa atong Bible study group, small group. Salamat sa kaayo sa Ginoo sa iyang provision sa tanan natong mga panginahanglan financially. Nasulat diha sa atong announcement ang atong updates for financial giving. Ginoo magapanalangin ka nato.
Niaging unang Sabado pa, June 22, na ang picture diha sa unang SMDC Council meeting. Salamat sa pag-host kita dinhi sa Davao City. Niadtong Biyernes, June 28, gihimo ang Operation Tuli nga gipanguluhan sa atong mga kalalakinan, labi na ang Pangulo, Presidente, Dr. Neil Puracan. Dunay 75 ka mga bata ang naalagaran niini. Gikan sa daghang barangay diri, napay Maa, na SIR, na Bukana, Fatima, napay Los Amigos gani, o New Carmen, napay Toril. Wala kabot og 100, pero igo-igo na yun nga naalagaran ang mga bata. Kami ni Pastor Wenzel, nag-supervise rami. Siyempre, supervise lang. Nindot kayo paminahon dito sa Misanin. Kaya matud pa sa English, inigsugod na atong operasyon na, and they were wailing and gnashing of teeth. Katunang nagsugod na jud pa. Kaya mga bata, mga 6 anyos, 7 anyos, nilakay in town. Napuyuban, na isa, duha. Nga wala na dayon, kay dili pa pwede. O naday mga ingunan na pod. O atong gisulti dito, ang pagkamahinungdanon sa misyon. Ingon nga buluhaton sa simbahan, o ingon nga ito na po'y koneksyon sa pagkatuli diha sa kasing-kasing. O malipayon kita nga nakaalagad. Salamat UCM sa pagpangulo ni Dr. Puracan. Atong palapakan ang Ginoo sa kaayo sa Ginoo. Unya ang sunod katong sunod Sabado mo na tong sa Tigato. O kadtong mga medical people dinhi nga libre mo, gusto mo assist, ingna lang mi o si Dr. Neil or sa UCM kay basig pwede tang makatabang dito sa Tigato pag-assist sa activity. Kani kay barangay man ni base basig daghan-daghan dito pohon. Usab nakalambigit ang atong Go Forth team kaysa wala pa ang operasyon sa Tuli aktual niadtong sayo sa buntag. Doon na may nag-share sa pulong ngadto sa mga bata. Ug salamat sa mission team nga nangulo dinini sa pagpaambit, labi na si Ninang Ili kay sayo kay siya dito. Siya di unang nagtagad atong mga nangabot. So sa wapay tuli, gisultihan na sila mahitungod sa pulong sa Dios. I-appeal nato sa padayon nga mga pag-ampo ang atong mga kigsunan nga naa sa Balatian. Naa sa SPMC si Mr. Jimmy Torres. Appeal nato sa pag-ampo. Pag-usab si Mr. Cabarles. O nasa Brokenshire o si Mrs. Dagdag. Patria Dagdag na sa pod siya sa Davao Doc. Itong i-appeal sa mga pag-ampo alang sa kaayo o kalig-on sa Dios. Happy birthday and happy wedding anniversary sa atong mga kaigsunan nga magsaulog sa birthday karon. Na ako'y i-checkan diri, naaman sila. Kutong naa dinhi palihog og tindog. Labi na kay atong tawagon si Ma'am Janet Timaho. Nandun. Salamat kita. Sa bagong kinabuhi, Dr. Karong Adlawa. Hallelujah. Happy birthday po, Dr. and Ma'am. Happy birthday to Rachel Yatan. Raquel pala, Raquel. Ngayong
Ano yan? Kailan yan? July 3. Hi, happy birthday. Sino pa nag-birthday sa inyo? Na nato masultit sa choir. Na ba nag-birthday sa choir? Mga bata, mayroon bang nag-birthday sa inyo? Mayroon bang nag-birthday? Ito si Baby Bea. Okay, Teacher June. Mayroon siyang 50 Starbucks sa atin. Tama, may dala kang Starbucks diri kay big points na yon sa ilang dulaan dito sa taas. Hi, Bea, happy birthday! And also, happy wedding anniversary, July 1. Mr. Samson and si Felicia Sasidor. Samson and Delilah Sasidor. Ugma. And Jesse and Milva Susada today. Happy wedding anniversary. Sa choir, of course, Ate Milva. Si Sir Jess. Ano ba dali? Wow, pagkaguro ka abot. Sa to all celebrators, palihog sa pagtindog, para awitan nato sa birthday and wedding anniversary song. Once again. Magapanalangin kaninyo sa tanang mga pagsaulog nga malipayon o mabungahon puno sa kaayo sa Ginoo sa kinabuhi nga gihatag. Magaduol kita padayon diha sa atong panimbahon, magaandam kita sa atong mga kinabuhi. Iauhag ang katawhan sa Dios sa pagpanindog, alang sa tawag sa pagsimba. Awitan ko ang Ginoo sa tibuok kong kinabuhi. Awitan ko og mga pagdaig ang akong Dios samtang may kinabuhi pa ako. Hinaot nga malipay siya sa akong pagpamalandong, magkalipay ako diha sa Ginoo. Dayigon ko gayod ang Ginoo. Dahiga ang Ginoo.
Halangdong amahan makagagahom sa tanan, ikaw nga nagmugna sa tibok kalibutan, kami mapasalamaton sa makausap pa sa higayon nga imong gitugot kanamo, alang kami makadayig ug makahalad sa among kinabuhi diha kanimo. Niining taknaa, among gihangyo ang presensya sa imong balaang espiritu, nga maoy mo pataliwala sa among panimbahon, abrihi ang among mga salabutan, ug kasing-kasing samtang among pamalandungan ang imong balaang pulong. Ubani ug giyahi ang imong magwawali, samtang iyang pagabatbaton ang imong mensahe alang sa imong katawhan. Kini among giyukbo diha sa imong tiilan, pinaagi ni Kristo Jesus, nga maoy nagtudlo kanamo sa pag-ampo nga nagkanayon. Amahan namo nga anaa sa mga langit, pagdaygo na ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasaylua kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa mga panulay, hinunua luwasa kami sa dautan. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Nahibalo kita sa mga pulong gisulti na nakaguba sa relasyon. Nahibalo kita sa mga buhat nga atong nahimo nga niguba sa mga relasyon. Nahibaloan nato sa unsang paagi kita napakyas sa atong pagkatinun-an ni Kristo. Paminaw kamo, kita og ang tanan nga iya ni Jesus, kanunay nga gigako sa gugma ni Kristo. Diha kang Kristo, kanunay kita nga adunay igong grasya nga mopasaylo kanato. Amen.
Gaduol kita sa Ginoo sa pag-ampo. Ginoo, salamat sa kinabuhi nga imong gihatag. Ilabi na, Ginoo, sa among mga kaigsuonan magsaulog sa ilang birthday o wedding anniversary. Ang pipila kanila niya karon dinhi. Ang uban nag-a-appeal sa among pagsimba online. Ang uban tuas sa laing-laing dapit ug lugar. Salamat Ginoo nga moabot ang imong panalangin ngadto kanila. Kang Ma'am Janet, kang Raquel, kang Baby Bea, kang Mrs. Dango nga 99 years old, Mrs. Delia Dango, o sa tanan kanila nga magsaulog. Kauban Ginoo si Kuya Jess and Ate Melba Sosada, wedding anniversary, karong adlaw. Sinong Sami, Ate Bibi sa Sidor, kanila o Dios, salamat sa imong espesyal nga panalangin. Dalaygon ka, Ginoo. Kawala gayod ikaw nagkulang sa ilang gikinahanglan. O kanunay mong punon sila. Busa panalangini o Dios. Ginoo, doawa usab kadtong mga nagmasakiton. O ayuha sila sa ilang gibati. Doawa ang nagmagulanon aron mahupay. Lord, nagaduol kami sa padayon nga among mga ministeryo. Ihalad namo ang tanan, nga buhat ug pagalagat. Sana nilabay nga simana ug sa umaabot. Sa daghan pang buluhaton, tabangi o giyahi kami o Amahan. O Dios, salamat sa imong pag-uban sa tanan, sa tagsa-tagsa namo katrabaho ug buluhaton sa balay, sa opisina, sa eskwelahan. Ilabi na nga magabalik na ang mga magtutudlo sa trabaho, sugod ugma. Sa pangandam alang sa bag-ong school year. Panalangini sila, Ginoo. Kadtong mga mag-exam nga mga kabataan, preparation sa pag-eskwela. Salamat o Diyos, ikaw mag-uban. Kadtong mga magbiyahe sa padayon nga bakasyon, Lord, ubani ang ilang mga dalan. Kadtong pauli na dinhi. Asa mang dapit sa kalibutan, Lord, ubani sila. Ginoo, salamat sa kalampusan sa mga kabataan nga nilampos sa pag-eskwela. Labi na ni adtong mga nag-graduate karong bulana og simanaha. Salamat sa imong panalangin gayod, Ginoo, kanilang tanan. Sa hilom nga pag-ampo sa imong mga anak, ikaw Lord nakadungog, ikaw Lord among giduulan, ikaw among gisangpit. Dungga, Lord, ang hilom nga mga pag-ampo sa imong katawhan. Kaluyin taon kami, nga makabati kami sa imong pagmando, sa imong paggiya. Sa among mga panginahanglan, ikaw labing nasayon. Busa, Lord, duawa ang imong mga anak. Among nahinumduman kadtong tuaron sa ospital. Si Mr. Jimmy Torres, Mrs. Dagdag, Mr. Cabarles. Duawa sila, Lord, karon sa lawak tambalanan nga naa didto sila nagpaayo. Kaluy sila ug ang ilang panimalay.
nga magatagbo ang ikaw, Ginoo, sa kaayuhan. Pinaagi sa daghang instrumento, mga tambal, doctors, nurses, o guban pang galamiton mo, o Diyos. Amahan, salamat kadungog ikaw sa pag-ampo sa imong mga anak. Lord, bisan pa sa mga bata nga kauban namo karon. Nining espesyal nga Domingo, nga kauban sila sa ginikanan paglingkod dinhi sa sanktuaryo. Salamat, Ginoo, sa imong ipaghikap sa matag usa kanila sa espesyal nga pamaagi aron mabati nila ang imong presensya ug ang imong pagtagad sa matag usa. Ginoo, among gihalad, itugyan ang tanan. Salamat sa imong pagmando. Andama kami sa magapaminaw kami sa imong pulong, panalangin ang imong alagad, nga magabat-bat niini. Aron among masabtan, masunod ang imong kabubuton. Salamat o Diyos, kini among pag-ampo. Amen. Gihangyo kadtong makahimo sa pagbarog, duyog kanako santang atong tubag-tubagan sa pagbasa ang atong katukuranan sa pagpamalandong sumala sa mga buhat kapitulo 5 versikulo 9, Efeso 4:30 o sa 1 Tesalonica 5:19. Busa mingon si Pedro kaniya, nganong nagkauyon man kamong magtiayon nga sulayan ang Espiritu Santo. Ayaw ninyo pagpasuba ang Espiritu Santo sa Dios. Kay siya mao ang ilhanan nga kamo iya sa Dios, og ang kasiguruhan sa pagtubos kaninyo sa maabot nga adlaw sa paghukom. Ayaw ninyo sa nakabutas. Ang Dios magapanalangin kanato samtang mamalandong gikan sa iyang pulong.
Salamat sa mensahe sa awit. Mananoy kaayo samtang naminaw mi. Iyon ko. Pagkanindot sa mensahe o sa pagkakanta. Salamat sa atong bulawanon panon-awit nga nakasuot karon sa ilang bulawan nga choir gown. Maayong buntag sa tanan. Katapusang Domingo sa bulan sa Hunyo, ug mapuhon mo tikang ta sa lain na usab nga bulan, ug lain na usab nga ang sa atong pagpamalandong usab niini nga panahon. Atong latid na daan nga ang tema may tungod niining tibok nga tuig, revive spiritual fullness in Christ. Ug busa ang focus nato gikan pa sa adtong pipila ka Domingo milabay hangtod karon nakatutok kita sa balaang espiritu. Miaging Domingo nagisgot nga sa adlaw nga atong gidawat si Ginoong Hesus ang naitabo sa atong kinabuhi sumala sa gingon sa libro sa kinabuhi sa Biblia nga may puyo siya, no? Immediately ang Holy Spirit dwells in us. After nga gipuyan kita sa balang espiritu, wala mong pasabot nga nahupong na ta dayon, napuno na dayon ta. Tungod kay, ang atong kinabuhi nga kanhi, bisan gipuy-an na sa espiritu, nahimong naapa. Ingon pa sa katong seminar nga atong itambungan, kita ang naglusad niini, duyog ni Pastor Romy de la Merced. Matud pa niya, kung ang usa ka marites, karong adlaw, nindawat sa Ginoo, unyang hapon, mawala ba ang iyang pagkamarites? So ingon tong mga nagtambong, ambot ka, basin. Unya ingon sang ang facilitator, kung ang usa ka umiinom, nindawat sa Ginoo, pagkaugma, di na ba siya mo inom? No? Dako kay na nga pangutana. Kung ang usa ka sugarol, hindawat sa Ginoo, di na ba siya moadto pagkahapon sa sabungan? Ingon tong facilitator, ayan ang adlaw nga gidawat nimo si Kristo, ang Biblia nagsulti, nga puy-an kadayon sa Espiritu Santo. Apan ang paggahom sa Espiritu Santo kanato hinay-hinay nga atong katunan. Tungod kay ang atong karaan ug naandan nga kinabuhi mao pa may modumina. Ang atong pagbuot mao pay matuman. Hangtod nga ang atong pagbuot ug ang pagbuot sa balang espiritu nga mipuyo nga ni kanato hinay-hinay sab siya nga magtuon o ang atong kaugalingon mo surrender ngadto sa pagbuot sa balang espiritu sa atong kinabuhi. And so, mo na siya ang moingon nga feeling, punon, mabuhong kita. So, gipuy-an ka o punon ka sa balaang espiritu. Karon, magisgot kita sa tulo ka butang, nga gingon pa tulo ka mga sala batok sa balaang espiritu. Daghan man actually kung imong basahon ang Biblia, apan dunay tulog yod ka major nga ginahisgot o gibalik-balik yod o gihatagag duot sa mga doktrina may tungod sa balaang espiritu. Una diha kining gingon ng blasphemy against the Holy Spirit or pagpasipala batok sa Espiritu Santo. Or grieving, kaduha, grieving the Holy Spirit, pagpaguol, or ang paghatag o ginungdan nga ang balang Espiritu nga mipuyo nga ni kanato, mahimong magmagulanon. Kaduha, ikatulo, quenching, pagpugong, pagsuppress sa Holy Spirit. Ang terminong blasphemy, generally, nagisgot siya may tungod sa pagsupak, defiance, or active rejection, pag dumili. No? So, active rejection, batok sa gusto sa balaang espiritu. Willful
degrading sa mga butang nga iya sa Dios. Sa mapananglit sa paghatag unta nato og duot og respeto sa balang espiritu nga mikunsa dinhi og mipuyo nga ni kanato, ato siyang igsapayan, di nato siya pansinon, di nato siya ilhon nga mura og naa pati hapon ta sa atong naandan. Subusa man kining niang balaang espiritu nga mikunsa ug mipuyo nga ni kanato sa sugilanon nga konteksto ni anang sumala diha sa libro sa mga buhat, nag-asoy dinhi nga si Ananias o si Safira na maligya og kabtangan. Chapter prior to this, diha po'y mga tinunan o mga disipulo nga nagbaligya og kabtangan og ilang gihatag ang tibok nga halin. Pero pag-abot na dito kang Ananias o Safira, wa sila magbanha. Ang ilang gihatag ra ang bahin sa halin. Pero tungod kay ang balang espiritu wala may malilong, pwedeng ikaw magtago, pero ang espiritu nga nagpuyo, dini kanimo kahibalo. O walay malilong sa iya. Busa sa pag-atubang na ni Ananias ngadto sa mga tinunan o sa mga apostoles, giingnan sa apostoles si Ananias, nganong imo mang gisulayan ang balang espiritu. Kinibang imong halin, mao na ba ni ang tibuok? O, mao na ni. O diha-diha si Ananias namatay. Unya, tulo ka oras sa milabay, miabot ang iyang asawa. Ug mao na ni ang context sa atong teksto nga gibasa ganina. Gipangutan ang asawa ngano nagkauyon man kamo sa imong bana. Nga maura ni ang itugan. Ingon pod ang maura ba gyud ni ang halin. Ingon pod ang asawa, maura ni. Nganong nagkauyon man kamo. Ang naglubong sa imong bana naanas portahan aron kuhaon ka og ilubong usab. Diha namatay si Safira. Sa laing pagkasulti, bisan niya ni sa libro sa kining pag-record sumala sa kasinatian nila kang Ginoong Hesus, niyon si Hesus ang sala batok sa espiritu walay kapasayloan. Niadto nga panahon ang sumalabot. Or sa laing pagkasulti dinhi sa Marcos, wala siya'y kapasayloan in eternity. Nga naman, tungod kay, ang Holy Spirit nga niya nagpuyo kanato atong gilingla. Nga wala may matago. Mao na yung gingon nga, active defiance, active denial, active nga pagdumili sa gusto sa Holy Spirit nga niya kanato. So busa, si Ginoong Hesus tingon siya, dili mapasaylo ang sala batok sa balaang espiritu. Ang blasphemy in particular. Kung atong bantayan sa dagan sa panahon, immediately ang resulta ni ining gihimo sa mga Parisiyo ngadto kang Ginoong Hesus, nausab ang approach ni Ginoong Hesus sa iyang pagpanudlo. Dini makita nato sa Matthew o bisan sa Marcos, ang iyang pagpanudlo nga kanhi open to everyone, giusab niya. Nanudlo na siya pinaagi sa parabulo o pinaagi sa mga panultihon. Ngano man, ang explanation na Ginoong Hesus ngadto sa iyang mga tinunan, kay naglibog po ang mga tinunan, iyon ang mga tinunan, Rabay, nganong dili man nimo isulti ang kinatibukan kung magtapok ang tanang tao, oportunidad nga sila o kami makakaton, di na may unta manudlo pa. Kay kompleto. Disulti nimo ang tanan. Apan, tungod sa naitabo, nga blatant objection and defiance of the Pharisees when Jesus was teaching, no? Unya, giakusar hinuon si Jesus sa mga Parisiyo nga kini siya nanambal o nanudlo pinagi sa gahom ni Beelzebul, which was a sin against
the Holy Spirit, blasphemous sin, niyon si Jesus, karon atong usbon ang atong pagpanudlo. Basaon nako sa Matthew 11, because the knowledge of the secrets of the kingdom of heaven has been given to you, to the disciples, but not to them. Kung nausab ang iyang pagtudlo, nga naman, tungod kay sila makakita o nagtanaw pero di kakita. Sila nakadungog apan di kasabot. And so Jesus changed his method of teaching. Instead of giving the crowd, all the Jewish people, the whole meal, gihatagan niya parable. Gihatagan niya sugilanon. Gihatagan niya og mga panag-ingnan. Aron niya malikayan nga ang tibuok nga katilingban kauban sa Pariseo will commit a blasphemous sin against the Holy Spirit. Kining unpardonable sin mapahitabo pa ba gihapon karon? Pwede ba siyang mupadayon hangtod karon? Posible nga ningon ang mga biblical scholars nga di na ni mahitabo wa man si Jesus. Di na mahitabo kay wala na ang parehang nga crowd, wala nang Pariseo. Pero kung atong subayon og tun-an ang Biblia, mupadayon siya labi na kung ikaw nahibalunas ka matuoran. Labi na kung ikaw nagdawat na si Ginoong Hesus o gipuy-an ka na sa balaang Espiritu and you continue to defy the Holy Spirit who is leading us. Mupadayon ang blasphemous sin against the Holy Spirit kung kahibalo ka nga sala ni unya imong gihimo. Sama pananglit sa eskwelahan, kabalo ka nga cheating sayop, nangupyag yun. Di ba? Kabalo ka nga kini makadaot, gibuhat yun. And the Holy Spirit will keep on convicting us and we keep on denying the Spirit. Unsa may imong lugar, nilabakak sa iyang pagpangulo sa atong kinabuhi. Mao nang ingon ang mga biblical scholars, it continues. Even until today, bisan in the absence of the Pharisee or that Jesus is not anymore physically around. To resist the conviction of the Holy Spirit and willfully remain unrepentant is blasphemy to the Holy Spirit. Unsa may solusyon? Klaro naman igsuon ang gingon sa Biblia, for God so loved the world that He gave His only Son, so that whoever believes in Him, unsay gingon? Yes. So busa, ang klaro pod nga response should be John 3:36. O ang yun tamo sa naamoy Biblia? Oo, napod sa atong screen. John 3:36, English version, ningon, whoever believes in the Son has eternal life, but whoever rejects the Son will not see life. If we continue to reject the Son and reject the Holy Spirit and His prompting, the conviction that the Holy Spirit is telling us, unsay gingon ni Ginoong Hesus, he will not see life, for God's wrath remains on him. Ang kasuko, ang aligut-gut sa Dios, magpabilin sa iya. Di na ta gusto pa nga mahitabo na sa atong kinabuhi. Sa adlaw nga atong gidawat si Ginoong Hesus, kipuy-an ka sa balang Espiritu, and the Holy Spirit will continue to convict us and will tell us this is sin, this is not wrong, and this is wrong, and this is not acceptable in the holiness of God. Let's follow. Let's obey. Learn
O sige Lord, di man day ni maayo, ako ning undangon. Akong i-correct. Tabangi ko nga makorek ang dili maayo. Lord, salamat nga imo kong gi-convict. Kini akong plano, akong desire, kalami ra buhaton, pero ikaw ning ingon di maayo. Then dili nako dayonon Lord. Salamat. Diba? So we will not commit this unpardonable sin against the Spirit. Kedua, grieving the Holy Spirit. Or ang Biblia ningon, do not grieve the Holy Spirit of God. No? Versikulo 30 sa kapitulo 4 sa Episo. Panapanay sumpay. To grieve the Holy Spirit is to cause to feel sorrow and pain or unhappiness or distress. Ganun man, the Holy Spirit is a person. The Holy Spirit is not a force or an energy nga atong sangpiton panahon nga kinahanglanon. Because the Holy Spirit is the third person of the triune God, God the Father, Son, and Holy Spirit. The Holy Spirit, because He is a person, He is capable of feeling. He has will, can decide. And the Holy Spirit can also be grieved. The Holy Spirit can continue with the wrath of God. So believers, kita nga mga magtotoo, atong mapaguol ang balaang espiritu kung magpadayon kita nga dili malinawon bato kaniya. Kung magpadayon kita sa pagbuhat o butang nga dili in harmony with Him. Kung ipadayon nato sa paghimo sa mga butang nga contrary sa katuyuan sa Dios. When we don't speak truthfully to our brothers and sisters in Christ, ay atong isulti diri lahi, atong isulti dito lahi, atong isulti diri lahi, nya ang epekto slanderous, we're creating disunity. That's a sin against grieving the Spirit. Naguol siya. Muhilak siya. Tungod kay, kabalo siya nga, you are not truthful to your fellow brothers in faith. Mo ganinang sa atong kahimtang karon may tungod ni ining constitutional amendment nga gihimo ang atong simbahan ni padayag yun o pagsupak niini tungod kay dili ni siya truthful, and therefore we do not want to grieve the Spirit in the body of Christ. We want to tell the truth. We want to file a case that the court decides. And we want to trust the Lord to tell us the truth. When we let anger control our actions, ingon ang Biblia, sa Episo 4:26, kung ang atong kasuko, maunay magdumina, o maugmaan pagyod, ang Holy Spirit nga nagpuyo sa ato, ning hilak ug apil. Nakapahilak taglaing tao, ning hilak ang Holy Spirit, ubay apil ka nato. Di man puta malipay kung atong kasuko magsigi og padayon diha. Nalipay ba ka? Wala oy. And the Holy Spirit also grieve with you. When we steal from each other, when we speak foul and abusive words, ikaw gyud, buguan nimo oy. Di ba abti kay tana? Mga derogatory descriptions about fellow believers, mag-uol ang Holy Spirit, ana. Tungod kay ang imong gi-describe is a brother in church, a brother in faith, a sister in the Lord, a member of the family of God. Ang imong gi-describe is contrary to the description of the Lord. He is a child of God, redeemed by the blood of the Son of God, just like you and me. Niya gi-describe nato negatively, and the Holy Spirit grieves. Instead of saying something that is uplifting, we describe the other person negatively. So sa may atong hinamduman, the Holy Spirit of God lives within every believer. Let's remember that. And the Holy Spirit, tungod kay nagpuyo man sa ato, dili ta dapat mo pasakit sa atong isikataw. Atong hinamduman diha sa 1 Corinto 3:16,
that we are the temple of the Holy Spirit. Sunod nga slide. Because we are the temple of the Holy Spirit, dapat ang mahitabo dinhi sa ato, lahi na diha ang pagsimba, na diha ang paghimaya kay templo man. Diba? Na diha ang pagdaig sa Dios kay templo man. So busa nga na ang atong kasinatian ingon nga templo. When we don't walk in the holiness of God in Christ, then we are actually walking contrary to God. Muna ang mahitabo when we grieve the Holy Spirit. Ikatulo, quenching, pagpugong, pagsuppress sa balaang spirito. Ang kada usa ka nato ay gifted with the Spirit. Ay taong gifted with leadership, gifted with, di ba? With generosity. A lot of gifts that God has granted each of us. At least na isa sa imo. Na ay posibleng gifted with preaching, gifted with evangelism, gifted with a lot of things. Unya, ang nahitabo, di nato or dili na o napugnan siya sa pag-exercise sa iyang gift. Ang context nato mga igsoon sa kana nga panahon when we do not allow God's Spirit to be seen in every believer, we are actually quenching the Spirit. Or kita ang nagsuppress when we quench what the Spirit wants to do. Nya moingon ta, unya na. Kay priorities na ko ang akong career, unya na ko motubag Lord. Simba lang sa ako karon, sa sunod na ko mga lagad. We're quenching the leading of the Spirit. So mga igsoon, both quenching and grieving the Spirit hinders a godly lifestyle. Nagpugong siya nga kinabuhion nato ang lifestyle nga iya sa Dios. Kini silang duha, no, quenching and grieving is a sin committed against the Holy Spirit, and in effect we follow the worldly desire. In effect, kay di man ta mohimo sa gusto sa Holy Spirit. Di ta mosunod sa iyang conviction nga gihatag sa ato. And therefore, on sa epekto, we follow the leading of the world, the leading of the flesh, the leading of our life. Or kanang atong gitawag ni Pablo, kamo kay mga anak man sa disobedience, gisunod ninyo ang prinsipe sa kahanginan, si Satanas, o ang inyong mga fleshly desire. Versikulo 2, kanhi kamo pariha anak. Episo 2:2. Versikulo 3, karon dili naman kita mga anak sa masupilon nga mga anak. Kadto mo'y atong kanhing kinabuhi. Apan karon dili na. So unsay solusyon ni ini mga igsoon? Ingon si Pablo, for us, and the only way to avoid the sin against the Holy Spirit is to walk by the Spirit. When you walk with the Spirit, of course, we talk. Itong istoryahon, Lord, niyaman ka sa akong kinabuhi, I want to listen. Sa pagpakikistorya nato, i-verify nato sa Biblia. Kay posible man ang imong nadunggan, dili ang Holy Spirit, ang imong nadunggan, ang ikaw ra gihapon. That small voice coming from you, out of your desire. So when you hear something, verify it with the Word, because God will literally tell you with His Word, i-confirm niya ang imong nadungog. The Bible will tell you, oo, nak, mo niya nga kung gusto sa imong kinabuhi. So brothers and sisters, the only way
To avoid sinning, no? Sinning, progressive. Kaya mo padayon man dyan, no? To avoid sinning against the Holy Spirit is to walk in the Spirit and be filled by the Spirit. Instead nga mapuno kita sa atong kanhing kinabuhi, magpapuno kita sa balang Espiritu aron sa atong pagpadayon na inya kinabuhi, matinuod ang atong pagpadayag sa plano sa Dios. We have been revived and we wanted that revival that God has given to us be full in its evidence. Amen. Dili nato pugngan ang balaang espiritu sa paghalad, matud pa sa atong makagagahom nga amahan, diha sa Malakias 3:10, dad-a ang tibuok nga ikapulo ngadto sa templo aron adunay pagkaon didto. Sulayi ako ug makita ninyo nga ablihan ko ang mga bintana sa langit ug ibubo kaninyo sa madagayaon gayod ang mga panalangin.
Salamat Amahan sa kadagaya ug panalangin nga imong gibubo alang sa imong mga katawhan. Nang hinaot kami nga imong kahimutan kini mga halad, mga tipik sa among kinitaan, ug magamit kini sa sakto alang sa paglambo sa imong gingharian dinhi sa yuta. Sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Sa atong pagtapos, samtang awito nato ang himno sa pagtuo, mamahimo nga makaduol kita. Dado nato atong mga pagampo, o kaha ang atong paghangyo nga Lord, tudloy kami nga dili kami makasala batok sa imong balang spirito. Kuno galing ang iyang presensya modala ka nato ni Ana. Pangayoon usab nato, tudloy kami Lord sa spirito sa pagpaubos o sa pagtuman kanimo. Ang altar sa Dios abli alang kanato samtang kita mo awit sa awit sa pagtuo makahimo kita sa pag-ari. Mayawitan kasing-kasing ko, isaran ko ni Jesus. Dili ka mahadlok ni ako, akong ubanan ikaw. Jesus, 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 ngalan nga mahal. Nagtagpaw ka nako sa tanang pangandoy ko. Kanina puno ko sa sala, way kalinaw kuning dughan. Ang Ginoo akong gitawag, o ginipay niya ako. Jesus, 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 ngalan nga mahal. Nagtagpaw ka nako sa tanang pangandoy ko. Sa kadako sa iyang grasya, doon ako'y nagpahulayan. Akong daygonong gawitan siya, hangtod siya makita ko. Jesus, 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 ngalan nga mahal. Nagtagpaw ka nako sa tanang pangandoy ko. Daghang kaayong salamat o Dios nga nakakaplag kami sa katagbawan sa among kasing-kasing ug kalag nga na lamang kang Ginoong Jesus. Daghang salamat Ginoo nga human namong angkon nga ikaw among Dios ug manluluwas ang imong balang espiritu gipadala ni kanamo mikunsad kanamo ug imo kaming gipuno. Tungod kay nabuhong kami sa imong espiritu. Tudloy kami Ginoo sa pagsurrender sa among mga katungod, sa among mga gusto, sa among kinabuhi nga dili pa mahiuyon nga na kanimo. Hagpata o Dios nga ni kanamo ang mga kagawian nga dili mao subay sa imong disenyo. Ug tudloy kami sa pag-ingon sa among kaugalingon nga dili kini among ning undangan ang among subayon ang imong pagbuot. Dili sayon nga ang among kontra ang among kaugalingon apan pinagi sa imong gahom nga nimkunsad nga ni kanamo makahimo kami. Kay balo kami o Dios nga ikaw usab nangandoy nga malingkawas kami gikan sa resulta sa among mga choices, sa among pagdumili. Ug busa Ginoo, musurrender kami aron mabatunan namo ang kalipay
nga makatagbaw. Mabatunan namo ang kalinaw, dili lamang sa kahilom, kundi usa ka pakigdait sa kinabuhi nga nagkanimo sa among isikataw. Kung dunay alang nganhi kanamo Ginoo, kapadayon pa sa struggle for peace, for harmony, for forgiveness, Lord God, empower that person. So, we all will be testifying to your power, to your goodness. All of us, Lord, will be glorifying you for things you have allowed us to experience. Dili sayo ng papasaylo, pan among gipangayo kini Ginoo. Dili sayon nga among sundon ang imong pagbuot, apan amo kini gipangayo. Ang panalangin, ang gugma, ang pag-uban, ang grasya, gahom sa Dios. Mana kanato karon og sa kanunay. Amen. Amen. Unya siya mo ani pag-usap aron pagdala ka nako sa himayan niya dadon ko kuyong sa paghari niya. Jesus